Alam nyo, pag-uusapan natin ang impeachment. Marami nang sinabi tungkol dyan sa impeachment. Kaya napapanahon, dahil merong nag-file na ng impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. Pag-usapan ho natin, ano ba ang impeachment? Alam mo, ang impeachment ay proseso kung saan ang legislative branch ay nag-i-initiate ng charges against a public official for misconduct. Okay? For misconduct, general po, wide yun. Makikita natin sa ating saligang batas, ang impeachment po ay pwede lamang sa Presidente, Vice Presidente, members ng Supreme Court or Korte Suprema, members ng Constitutional Commission, COMELEC, Civil Service and Commission and Audit, at ang Ombudsman. So, yung pong mga nagsasabi, pwede mong i-impeach si Congressman ganito, si Senator ganito, hindi po. Kasi po yun may mandato. Okay? At ang proseso nila para ma-censure ay dadaan sa Ethics Committee ng both chambers. So, balik ulit tayo sa impeachment. Ang sabi, yung impeachment daw ay masalimuot na proseso. Napakasalimuot ho nun kasi political in nature ang impeachment. So, kailangan may magfa-file, okay? Kailangan under oath, yung final na complaint, at bibigyan ni SecGen, i-refer sa speaker, and in 10 days, dapat si speaker magsabi, oo, i-refer ko sa Committee on Justice. At dun po sa Committee on Justice, dalawa pong test yun, yung substance and form. Nagko-conform ba yon bago pa pumunta sa charges? Impeachable ba yung complaint nyo? So, makikita po natin noong January 13, nagkaroon ho ng massive rally, no? Ang Iglesia ni Cristo, kasama po ng ibang mga kasamahan, kung saan ang usapan doon, no to the impeachment of the Vice President. In support of what the President said, no? Initially, na hindi ako pabor dyan sa impeachment, gugulo ang bayan, at kulang na sa panahon. Alam po nyo, ang Kongreso magre-recess by February 7. So, ang naiiwan na lang na session day sa kanila, 3 na lang. Next week, Monday, Tuesday, Wednesday, tapos adjourn sila. Ang balik na ho nila sa June, pagkatapos ng eleksyon. At sa June, 12 session days ho ang naiiwan para magsara ang 19th Congress. So, balik ulit tayo sa impeachment, no? Ang sinabi po doon sa rally, hindi naman tayo nagko-call ng pag-alis ni numan. Ang sinasabi lang naman doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, wag na natin i-pursue yung impeachment. At malaki ho yun, no? A total of 4.8 million nationwide, no? 10 areas po yung na-cover outside of Metro Manila, at of course ang Metro Manila sa Quirino Grandstand, nakita po natin yung laki. Ano po ba ang grounds for impeachment? Meron po tayong 6 mga grounds. Ang unang-una po, culpable violation of the Constitution, deliberate and willful breach of the Constitution. Ano po yung willful? Ay talagang pinagplanuhan at talagang gusto nilang wag sundin ang saligang batas. Ang pangatlo po, treason. Ang treason naman po, betrayal of the country, typically aiding its enemies during wartime. So, ang treason po during wartime lang. Kung wala po tayong wartime, hindi naman po pwedeng i-invoke ang treason. Bribery, ang pangatlo. Offering, giving, receiving, or soliciting anything of value to influence the actions of an official. Bibigyan mo ng pondo para gumalaw dito. Bibigyan mo ng regalo, kung bahay, kung kotse, para kapaboran. So, bribery, no? Kickbacks is a form of bribery. Tapos po, ang pang-apat, graft and corruption. Ito po yung illegal or unethical actions that enrich oneself or others to the detriment of public interest. Yumaman ang sarili, na apektuhan ang ordinaryong tao, ang taxpayers, ang 110 million Filipinos. Yun po ang graft and corruption. Marami na pong na-issuehan yan, no? And then,
other high crimes. Ito po yung offenses which demonstrate an abuse of power or breach of public trust. Medyo po yung other high crimes ang hirap i-classify, no? And then ang catch-all, yung sige, hindi po masa dun sa 5 grounds, pwede mong hulihin ang isang public official through the betrayal of public trust. Ano po ba yung betrayal of public trust? Ito po ay acts that are considered reprehensible by the standard of public accountability, often involving ethical misconducts or gross negligence. So makikita po natin doon, catch-all talaga yon. Pwede mong sabihin, hindi, betrayal of public trust. Napakadali mong sabihin betrayal of public trust. Napakahirap pong i-prove. Okay? Katulad ng sinabi ko, ang impeachment po, hindi lang naman po ang presidente o vice presidente, nagkaroon na po rin ng impeachment sa ombudsman, nagkaroon na rin po ng impeachment sa Chief Justice of the Supreme Court, nagkaroon na rin po ng impeachment sa COMELEC. Marami po yan. Pero ang bukod tanging nagniningning sa impeachment ay yung pong impeachment ni Chief Justice Corona at saka po ni President Joseph Estrada. No? Yung pong kay Corona, napakahirap po nun. Hindi nahuli dun sa charges na nakalagay dun sa impeachment complaint. Alam po nyo kung saan nadali? Salin. Ganun kasimple. Okay? Pero makikita po natin napakasalimuot noon kasi may mga evidence na bigla na lang iniwan ni Small Lady, natatandaan niyo po yon. Yung naman kay Presidente Erap, ang magic na envelope. Ayaw buksan yung envelope. Pagkatapos, that resulted into unseating. Pero kung binuksan at inalaw yung pagbubukas ng envelope, hindi sana po nagganon ang ating kasaysayan. Sino ang presiding officer? Pag presidente po ang ini-impeach, ang presiding officer po ay Chief Justice. Pag ang ini-impeach ay ang Vice President, ang presiding officer po ay ang Senate President. So, pag kayo'y na-impeach, so, charges, and then, ang nagiging court po ay ang Senado. So, yung 24 senators, 23, dahil si Senate President ang presiding officer, kung kayo Vice President Sara Duterte, sila po ang magiging hukom. Kaya political process po ang impeachment, no? So makikita niyo po nung panahon ng impeachment kay Chief Justice Corona, tatatlo lamang po ang bumoto para wag siyang ma-impeach. Si Senator Miriam Defensor Santiago, si Senator Joker, at si Senator Marcos, no? At makikita nyo at what level medyo nahinaan nung ayaw na ho ni Chief Justice sumagot. So, napakahalaga po na open ka, transparent ka, at sumagot ka. At again, iba po ang public opinion, the Court of Public Opinion, and the impeachment court. So, kung minsan naaapektuhan ng impeachment court ng Court of Public Opinion. So, pag kayo'y na-impeach, either censure or kaya po removal from office, and kuminsan may perpetual disqualification from holding an office. Siguro ho mag-e-end tayo dito, no? Yung pong sinabi ni Presidente na wag nang ituloy dahil iilan na lang naman ang session days, magkakampanya na, yung po ay lumabas through a text ng isang broadcaster at nag-confirm naman ng Presidente. Pero ngayon po lately, sinabi po niya he is not for it, and recently he said he is not opposing it. Not for it, not opposing it. So kung kayo ang nanunood, pinagmamatsyag itong mga nangyayari, napakahirap po ng ginawa nila kay Vice Presidente dahil nag-hearing muna sa Kongreso bago nakakuha ng supposedly evidence to file an impeachment. 3 po yung nakafile, hindi po nakakuha ng 1/3 para idiretso sa Senado, pero hanggang ngayon ho, hindi rin i-refer ng SecGen sa Speaker. Again, babalik tayo, 3 session days to go before the election, and pagbalik nila June 2 to 13, that's a total of 6 session days. Kaya ba hong i-impeach si Vice President Duterte? At
answerable ho ba si Vice President Duterte sa mga charges na na-file sa kanya nitong mga key stakeholders na nag-file ng impeachment. So ang sagot po dyan, wala sa atin. Patuloy po tayong magmatsyag at abangan ang mga susunod na kabanata dito sa impeachment. Ang napakahalaga po, pag kinonsider ng Committee on Justice yung impeachment, any of the three, under the rules of the House, may 1-year ban from filing another impeachment. So tingnan ho natin ilan na lang ang session days. The Committee on Justice has not taken cognizance. Hindi pa nila natatanggap yung complaint. So under the House rules, mukha hong naghahanda sila for an impeachment in the 20th Congress.